Dito muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit na talaga namang nakagawian na natin dito sa ating programa tuwing umaga. Ang aking pong ibabahagi ay tungkol po sa isang Duck and the Devil. Isang batang lalaki na nagngangalang Johnny ang binisita po ang kanyang lola sa kanilang probinsya kasama ang kanyang kapatid na babae na si Sally. Binigyan po si Johnny ng isang tirador para mayroon siyang mapaglaruan habang nananatili sa farm ng kanyang lola. Nag-practice siyang gamitin ito pero laging sablay. Hindi niya maasinta yung target niya. Sa pagkadismaya po ni Johnny ay umuwi na lang siya sa bahay ng lola niya para maghapunan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nakita niya po ang alagang pato ng kanyang lola. Biglang naisip ni Johnny na subukan na tiradurin yung pato. Laking gulat po nung bata nang tamaan niya ito at mamatay. Kasi nga po ba, 'di ba, laging sablay, hindi niya natatamaan yung mga tina-target niya. Pero itong pato na alaga ng kanyang lola, natamaan niya. At sa kasamaang palad, namatay. Namutla po si Johnny at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa pagpapanik niya at sa takot na mapagalitan ng kanyang lola, ay itinago niya po sa woodpile ang patay na pato. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon ang kanyang kapatid na babae na si Sally at nakita ang buong pangyayari. Bangaman nakita ni Sally ang nangyari, ay hindi naman po ito nagsumbong sa kanilang lola. Kinaumagahan, oras na po ng tanghalian, inutusan ng lola si Sally na maghugas ng pinggan. Pero ang sagot po ni Sally, "Lola, sabi po ni Johnny, gusto niyang tumulong sa inyo sa paghuhugas ng pinggan." Nagulat si Johnny kasi wala naman siyang sinasabing ganon. Napatingin siya sa kanyang kapatid na inilapit naman ang mukha sa kanyang tenga at saka bumulong. "Naaalala mo yung pato?" Wala pong nagawa si Johnny kundi maghugas ng pinggan. Kinahapunan, niyaya naman sila ng kanilang lolo na mangisda. Pero sabi po ng lola nila ay gusto niyang tulungan siya ni Sally sa paghahanda ng hapunan. Sumagot naman si Sally, "Lola, sabi po sa akin ni Johnny, gusto niyang tulungan kayo sa paghahanda ng hapunan." Katulad kanina, bumulong ulit si Sally kay Johnny. "Naaalala mo yung pato?" Kaya ang nangyari po, sumama si Sally sa kanyang lolo upang mangisda habang si Johnny naman ay naiwan upang tumulong sa kanyang lola. No choice si Johnny. Ayaw niyang malaman ng kanyang lola yung nangyari. Kaya sumusunod siya doon sa kanyang kapatid. Makalipas po ang ilang araw na pamba-blackmail ni Sally kay Johnny, ay hindi na ito nakatiis at kinausap na ni Johnny ang kanyang lola upang aminin ang nagawa niyang kasalanan. Nagsorry siya sa kanyang lola dahil napatay niya ang alaga nitong pato. Pero ang sagot naman po ng kanyang lola, "Johnny, alam ko na yan. Nakatayo ako malapit sa bintana at kitang-kita ko ang lahat ng nangyari. Pero dahil mahal kita, pinatawad na kita. Pinagmamasdan lang kita kung hanggang kailan ka magtitiis na pinapahirapan ni Sally." Ano po ang mapupulot nating aral sa ating maikling kwento ngayong araw po ng Tuesday? Syempre lahat naman po ng pagkakamali natin sa nakalipas para pong kumbaga
paulit-ulit po yun na isasampal sa atin at ipapaalala po sa atin ng demonyo. Parang paulit-ulit po tayong, kumbaga, kung hindi pa tayo nakaka-move on, nakaka-move forward doon po sa mga nagawa nating pagkakamali, paulit-ulit po tayong paaalalahanan ng demonyo tungkol po doon sa mga nagawa natin. Pero kahit ano pa man po iyan, kahit gaano pa kalaki ang nagawa po nating kasalanan, ang lagi po nating tatandaan na ang Panginoon ay lagi lang nakamasid sa atin at nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa atin. So kung ano man po yung nagawa nating kasalanan, huwag po tayong padadala doon sa pambablockmail ba. Kasi for as long as nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan, nakikita naman po yun ng Panginoon. At bukas palad naman siya. At bukas po siya na patawarin tayo sa man pong pagkakasala natin. Buong buhay po natin, nakikita po yan ng Panginoon. Wala po tayong may tatago. Sabi nga, nihibla ng ating buhok ay nakikita ng Panginoon. Maitago man po natin sa ibang tao. Katulad ng ginawa ni Johnny. Tinago niya doon sa woodpile. Yung pato, Pero po, sa Panginoon, kitang-kita niya lahat ng mga nagagawa nating pagkakamali. Magagayon man, dahil mahal po tayo ng Panginoon, pinatawad niya tayo sa mga nagawa nating pagkakasala. Pinagkatulad po ng lola, Pinagmamasdan lang po tayo ng Panginoon kung gaano katagal natin hahayaan na paikutin po tayo noong demonyo o blackmailin tayo ng demonyo gamit ang mga nagawa nating kasalanan. Sabi nga po sa Hebrew chapter 8 verse 12, "And I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins." Humingi lang po tayo ng tawad sa ating mga pagkakamali at kakalimutan po ng Panginoon ang mga nagawa nating pagkakamali. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw ng Tuesday.